Kining Ginoo kaduha ni siya mo hatag nato og major judgment. Ang una dinhis kalibutan niya, ang pinaka-final inighuman na dinhis kalibutan. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang taga Sodoma o Gomora gihukma naman to, giyagani gisunog na to sila. Pasabot wa na gyud kauyon ang Ginoo nila. Pero si Jesus nagsulti siya nga sa adlaw sa paghukom mas maluoy pa ang Ginoo sa taga Sodoma o sa taga Gomora o katong taga sa tong usa taga Sidon, Tiro og Sidon. Ngano man tungod kay ang atong sala dinhis kalibutan maoy atong atubangon. Kung magpakasa ta, doon na dayoy equivalent nga bunga ang sala nga tawgo nato usahay og silot sa atong kinabuhi. Kaya ang sala mubunga mangyod og kadautan. Mura man na agud ang sala og nagtawag ta ba sa punishment sa Ginoo. Sama anang mangurakot ka or mamabay ka or mamakak, ang imong giimbitar mao ang bunga ni anang maong mga sala. Nanglitan, korupsyon, mag-enrich ka sa imong kaugalingon, ang bunga ana hatred gikan sa mga taong naigo sa imong pangurakot. Moabot yung panahon mabulgar ka, tamayon ka o ikiha ka. Ana kanisang pagpamabay imong giimbitar kay magtagbaw ka sa imong kaugalingon. Imo na sang giimbitar ang kalagot sa Ginoo nga mahibaw-an na, mabungkag imong pamilya, kasuk-an ka sa imong asawa, sa imong bana, unya ang imong mga anak mokondinar nimo. Hangtod gyud ang mga tao sad nga gitawag natog naigo sa imong gibuhat mokondinar, ug mao na ang gitawag og silot dinhis kalibutan. Sige, lingiyay mong tupad niya pangutan-a siya na dili pa ka silutanan, wa pa kay silot, o wa kay wa kay silot. Pero bisan pa man dinhis kalibutan nakasala ta, nya gisilutan na tag maayos Ginoo. Di man tingin Ginoo mo silot na to. Gisilutan na ta sa binuhatan sa atong resulta sa atong sala. Inikamatay di ay nato, doon na pagilain na hukom dito nga mao na gito ang final. Pasabot doon ay tao nga mamatay din his kalibutan nga nagantos tungod kay makasasa kay siya nga malangit siya inig final judgment. Malangit ba? Kaya nimo ko si Jesus, mas maluoy pa unya ang Ginoo sa taga Sodoma kay kaninyo. Doon na say mamatay din is kalibutan nga tan-aw nato Dios non kay wa gyud masilote nga posibleng inighukom dito maimpierno. Sama aning nagmisa karon. Kani ba ang gamisa? Unsa may tan-aw ninyo ani buotan ni o buangon? Di ba buutan kayo? Sigig misa, apil na ning nag-serve din Kristan, katong nag-lector dire, na salmo. Kana mga buutan na ilagnaong. Pero mga matay ni ron, inikamatay ani, wa man ta kasiguro og unsa sa ilang binuhatan, kamo wa sa mo kasiguro sa akong binuhatan nga nahibaw-an sa Ginoo. Muna dinhi sa atong tubag sa salmo, nag-ingon ta ang Dios nagasagang sa iyang syudad hangtod sa kahangturan. Pasabot ang nagmonitor di ay nato nga mao ang syudad sa Ginoo, ang Ginoo mismo. Iya tang gimonitor unsaon nimo pagsagang ug wa ka magmonitor. Mao na mahibaw gid siya kung unsay atong kahimtang. Kay kana magong sala bisag gigunitan tas Ginoo motipas ta murabag imbis ang Ginoo mo itong saligan nga magsagang nato, manalipod nato, mudangop kita siyawa.
adto kita mosunod niya. Nya kay ang Ginoo nagsagang man nato, nya niikyas man ka kay didto jud ka siyawa. Inighukom sa Ginoo katong final judgment nga wala na tay time to repent ba. Wa na tay higayon sa pagpangayog pasaylo, mautoy mas kuyaw. So kung ikaw karon daghan kag ay kabalaka, dangop sa mahal nga birhen, pagrosaryo, dangop sa mga sakramento, pangumpisal, dangop sa ubang pang sakramento sama sa Eucharistia. Ang mga sakramentong wa nimo dawata na, samtang wap ka mamatay, nga wap mo abot ang ikaduhang hukom. Tingali magantos na jud ka karon, naingon ako, pader, nasakit nako, cancer. Niya ang advice sa nag-healing namo, pakumpisalon mi, hinaot unta maayo ning akong sakit. Niya ako din tubagon, hinaot untang mamatay na gyud ka ana. Nganong mangandoy magagkaayuhan sa imong sakit, nga lawas nun ramana, kanang imong pagpangumpisal, human ka nakasa og dagko kayo, kana mo'y pinakanindot nga okasyon nga makaingon ka, praise the Lord, kay bisag masakiton ko tungod sa akong sala, limpyo nako kay gipasaylo ko sa Ginoo. Mao nay nindot kaayo nga atong barugan aron kadtong ikaduhang judgment. Siguro na gyud to, di ta maniguro ani dinhing kinabuhia. Anyway, kaning atong sala mapapas ra man kay ang Ginoo lagi mo ginagmahal nato, nagsagang nato. Dili niya itugot nga maimpierno ta basta ka maulantang muhinolsol. Sige, last nga lingi sa imong tupad na di na ta maghinangol aning atong kwarta kay sa man day na ipamalitan na lang ning mga slots, no? Kinahanglan gina kayo kay so sige kag tigom, sige pa jud kag kasuko anang nangutang nimo, sige pa jud kag pangaway anang imong silingan kay naglinapasay na mo anang mga utlanan tungod anang kwarta, sige pagitag gubat, sige sinawayay kay padung na sad ta magpreparar sa eleksyon. Pastilag mga matay ta anytime, kuyawa sa judgment dito magbaon tag sala. Ato na lang ning hinulsulan aron magbaon tag kabuutan ngadto sa Ginoo. Dunay gisulti si Jesus dinhi nga usahay murag insulto sa atong tawhanong kultura. Matod pa niya diri, nagpasalamat siya kay gipadayag sa amahan ngadtos mga way kahibalo ang iyang gililong sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon. Murag si Jesus, no? Murag makaingon ta nangamong mantingali ni siya kay di ba si Jesus wa man siya ka eskwela. Wa ka eskwela, wa siya grado. Yang iya sang gihimong mga kauban niya, una niya mga kauban kasagaran sad mga way grado. Nya karon nagpasalamat siya nga dunay gipadayag sa amahan pinaagi sa iyang divine will o divine power o wisdom na hibaw-an ni sa mga way grado, mga way kahibalo, pero wa ni niya gipadayag ngadtos mga maalamon o mga makinaadmanon. Nya nagpasalamat si Jesus. Nilingay mong tupad na nakagraduate kag high school. Ana, labaw na gyud makagraduate kag college. Labi na gyud kung naa kay masteral, naa kay doktoral, tawgo naman ka nagmakinaadmanon. Ana, labaw na gining pari, mga tulogon ni upat ka kurso ang among nahuman hangtod mi naordinahan. Labaw na gid ang mga obispo, mga kardinal, labaw na gyud ang atong naa sa Senado, sa Kongreso, atong mga officials gobyerno, tag-as kay nag mga grado. Samot na gina mga professors nato sa eskwelahan, tag-as kay na mga grado. Nya, doon na di ay mga butang nga ililong sa Ginoo nila. O unsa man ning butanga, nganong nagpasalamat man si Jesus niining maong butang.
Kay bawo mo unsa ning butanga? Wa mo kay bawo. Kanang butang nga gitawag og divine power. Si Jesus nga way grado, siya ang tinuod nga anak sa Dios. Munang niingon siya, ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Sa ato pa, everything belongs to Jesus. Kinsa ra may hatagan niini sa amahan kadtong mga taong way kahibalo. Kinsa maning way kahibalo, kanang tao nga gustong tudluan, kana bang tao nga moangkon nga wa ko'y mahimo kung dili ko tudluan. In short, mura ba siya bag instrumento lamang? Instrumento, galamiton. Muna diri sa atong unang pagbasa sa basahon ni Propeta Isaías, niingon diri nga ang Assyria gigamit sa Ginoo aron silutan ang mga nasod nga iyang gikalagutan. Gigamit niya nga kusgan ang Assyria na buntog niya ang daghang mga nasod. Pero nagpagarbo man Hinoon, nagpagarbo man ang hari sa Assyria, iya dayong bawian siya sa tanan nilang mga gahom. Kay matod pas Ginoo, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga naggamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tao nga naggamit kaniya? O ang lipak ba'y mubunal sa nagunit niini? Kitang tanan, instrumento ratas Ginoo. Dili ta magpakaginoo, labaw tanan, di sad ta mga ambisyon nga atong suklan ang Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Ing na martilyo ra ka. Gambas ra ka. Hait ka. Pero di ka mudot o dili ka gamiton. Martilyo ka, makapadukdok kas lansang, pero wa jud kay mahimo kung dili ka gamiton. Wasay ka, makaputol kag dagkong kahoy, pero di jud ka kadot kung way mo gamit nimo. Ana. Ilaing lingi sa imong tupad, ing na pwede ti ka gamiton, ing na kanon. Pangutan abay na pwede ti kang gamiton. Nya mo balibad na siya, yun siya nga, oy, di ko pagamit nimo, kaya ang Ginoo ra gyud mo gamit nako. Nindota, no? Mukablit imong bana, ikaw asawa, kablit imong bana, dahil gamiton ti ka, unsay mo itubag. Maingon ka nga, pawa diyang yawa ka. Ayaw, bana na nimo, instrumento mo na sa Ginoo, pasabot, pagamit yung gana. Imong asawa, musugo nimo bana, or mugamit sa nimo, pagamit ka. Anak, pagpagamit mo sa inyong ginikanan, basta ang iyang gibuhat para sa kaayuhan sa inyong pamilya. Kay mga instrumento man as Ginoo, pras nako, gigamit ko sa Ginoo pagbaligyag slat. Unsa man na, nagpagamit ko sa inyong tanaw, nagpagamit parte na kong pagamit tulo na ron katuig, sige kong baligyag slots nya unsa may resulta, ang atong mga slots nakahatag og daghan kaing kaayuhan sa simbahan, sa mga katawhan og sa uban pang mga lugar. Mo na congratulations ninyo sad nga nagpagamit. Unyag naamoy kwarta, nya moingon ang Ginoo, gamiton ko na imong kwarta, ipalit nag slot, inyong ipagamit o dili? Oy, mga buangon kay mustanan. Ipagamit, palit dayog slot. Atong SBF dag, o pagyapon ko'y update karon, pero atong SBF dag tag 500 ra gid ni. Na kay 500 karon, ipagamit nas Ginoo. Ing kapader unya mahurot ni akong 500 sige ko nighatag. Ayaw lagi kabalaka kay ang tanang butang naas Ginoo. Inig pagamit nimo nang imong 500, iya man nang ibalik nimo gatusan kapilo. No, diwa na. 500 times 100, pila na may mobalik nimo?
Kwintaha ko no. Hindi, mga pila naman na. 500 times 100, upat ka 0. Ana, 50,000. 50,000. Nyag naa karoy 16 slot challenge. 8,000 man ni atong 16 slot challenge sa SBF DAG. Nyag naa kay 8,000, imo nang ipalit, bali 16 ka slots. Ibalik na nimo 100. Kaya ang tanang butang naamas Ginoo, ang tanang bahandi naaman niya, ibalik niya nimo. 8,000 times 100, pila naman na? Di kadako na pila na? 800,000? Dako Nya punan pa gid nimo Mother Mary's Healing and Deliverance. Pila man ang Mother Mary's Healing and Deliverance? 1,000. I-times dayog 100. Di, na. 100,000 ay mo balik nimo. Tuo mo ana dili. No. Mao ni kay niak naman gud ta kasagaran og murag kita mo'y tag-iya. Mao lagi na ang iningon ang Ginoo, ayaw lagi pagpagarbo. Dili ikaw gabas ra ka. Dili ikaw mo'y mogamit aron mudot sa kahoy. Kung dili gamiton ra ta. Unya ayaw ka balaka kay kung mahabol ka, siya ra say mobaid nimo. Nga kung doon na kay dipikto, siya ra say moayo nimo. Kay ang tanang butang anaas Ginoo. Ang mga maalamon, ang mga dagko grado, labi na gining dagko naggahom, kasagaran gyud kasagaran di na mapaubsanon. Muasyom na sila nga sila mo'y tag-iya sa mga butang nga ilang nahuptan, sa gahom nga ilang gihuptan, sila na'y tag-iya. Mabitan ni naggubot na nirong atong kalibutan, naggubat, nag-away, apil na dinis atong nasod, dihas gobyerno o sa simbahan, away, managsilingan, away, managkauban sa pamilya, away. Kay ako lagi mo'y gamhanan, ako'y gamhanan, dili instrumento lamang. Sige, mga asawa, assignment ni ninyo, paggamit na mo sa inyong bana ing na inyong bana iguli, dong gamita ko. Sa naunsa man ka, unsaon man ti ka paggamit, ing na gamita ko sa pag-alagad nimo, pag-alagad sa tong pamilya, di na ko masuko kay instrumento ra di ko sa Ginoo. Maingon din na imong bana, sana all. Niya ako sad, gamita sa ko ninyo, unsaon man ko nyo paggamit, ako isipare. Di lang ko magpagamit sa madre. Pwede sad, gamiton ko sa madre. Unsaon man, nabi ay mga madre nga moingon sad pader, i-announce ra diha pader nga naami panginahanglan. Di ako dayong i-announce. Karon ang gigamit sa Ginoo nako kanig yung pagbaligyag slot aron mahumanig bayad ang ato mga bayronon dinis kumbento og sa kapilinya. Ikaduhang paggamit sa Ginoo nako ang pagsulti unsay sala. Muna di jud ko mohonong pagsulti unsay sala. Dili pasabot nga ako way sala. Makasasala sad ko. Pero akong ipagamit ang akong baba, ang akong pagkapari, pagsulti ninyo nga kanang sala mao ginay mo banlod natos kaalautan. Kung magpadayon ta anang sala, naagyoy kadautan o kalaglagan sa atong kinabuhi. Gusto tang way pagantos, biyai ang sala. Kana ra gyud. Nabitay asawa nga niingon nako pader, nakasa ko sa akong bana. Ngano man tungod kay sa ami maminyo na ako'y uyab-uyab nga foreigner. Kining maong foreigner, father, sige ning hatag na kog kwarta pero wa pa gid mi magkita. Nagplano siya nga magminyo mi. Nya karon pag pandemic kuno nawa ang foreigner, wa na mo kontak niya. Mao to, iyan na lang sang giasyo nga namatay tingali to sa kaning COVID. Og nakakita siya lain Filipino. Hantod yun nga misangko yun nga nagminyo sila. Ni kontak magbalik ang foreigner. Kamo. Huwag kamo'y anaon. Saban, motubay pa, dili.
Nya kay naanad na lagi ang foreigner nga muhatag dayog kwarta, di hatag sa dayog kwarta niya kay nagpresyo ang foreigner nga sila pa. Iya masang gidawat kay naa sa siya panginahanglan, di sige nang hatag. Karon kay muingon namang foreigner nga magkita na ta kay muanha na ko diha kay ako na kang pangasawon. Sao naman na ron? Be, og kamo anay natungnan unsa man mo tong purti niyang problemaha. Wa naman siya mo tubag, wa naman siya mo communicate. Niingon ang foreigner, kay bao na ra ko sa imong detalye, sa imong address, ikiha tika sa inyong gobyerno kay imo kong giilad, ipapriso tika. Ala, patay. Sa pader tabangin ta kung sa akong buhaton. Unsa may buhaton bing maayo. Nako mo na bunga sa sala. Ngano nga makamutog as tinuod nga niingon man ang Ginoo, that truth will set you free. Nya kay nahigugma man kas imong kaugalingon, nya kwarta sa dang imong gihunahuna nga makaluwas nimo dili Ginoo, mao nang nagpakaron ingnon kang dalaga gyapon ka. Karon ana gidot-dot na kas panghitabo. Ang maing buhaton itugan ang tanan. Itugan. Kung ipapriso ka, papriso lang. Kung mapatay sa kas imong bana, pakamatay lang. Mas maay pa nang mag-antos ang atong lawas og mamatay nga nalimpyo sa sala kaysa magsigi tagpakasa unya mag-antos ra gyapon ta hangtod na gyud ikamatay. Muna diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta diri ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Kinsa maning lungsod sa Ginoo? Ang mga taong nagtamod sa iyang mga sugo, ang mga tao nga nagsigi og sunod sa iyang mga pagtulunan. Sagdi lang sa atong pagtugas tinuod kini sunod tas Ginoo, sa atong pagbiya sa sala tungod kini sunod tas Ginoo, tingali dauton ta, biay-biayon ta, tamayon ta, upatyon kita. Sagdi lang. Kay ang Ginoo kay di man mobiya og siya man sad ang tuburan sa tanan. Iyarang ninduton pagbalik ang atong kinabuhi nga mas nindot pa kay sa unang panahon nga naglunang pata sa sala. Mahimo ba nas Ginoo? Yes, kay ang tanang gahom ug tanang butang anaa kaniya. Lain-lain lang gid ni ang isulti ni Hesus, usahay makapadasig, usahay sad makapaluya. Tong kagahapon ang iyang gisulti nga ang inyong sa tiyang gingon sa nag-unaan nga gililong sa Ginoo ang mga maayong butang, ang Dios nung butang gikan sa mga maalamon. Nya kadto sang mukuyog niya nga di magsigig reklamo, di magagad sa ilang kaalam, mosunod lang gyud tungod sa gugma ug pagtuo, iya sang gisaaran karon nga iyang papahulayon. Siya mao ang pahulay. Lingi ay mong tupad na nakapahuway na ka. Maayo ra imong pahuway. Daghan karong mga tawo nga way pahuway tungod kay nagsunod sila sa ilang kaugalingon. Muna sa atong tubag sa Salmo ningon tagikan sa langit midungaw ang Ginoo. Asa man siya nidungaw? Sa yuta. Nganong nidungaw ang Ginoo sa yuta? Ang pasabot ani miduko siya, mitanaw og mihatag sa atong mga panginahanglan. Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Mao man bitaw diri sa atong unang pagbasa, hapsay ang dalan sa mga matarong, patag ang dalan nga ilang agian. Ang Ginoo mao ang makahatag natog katarong unya ang atong mga gitawag natog mga
at tubangonon nga mga butang sa kalibutan, hapsay og patag, gaan, sayon, basta kuyog nato ang Ginoo. Lisod ba ang paghigugmas kaaway? Lisod sayon. Lisod kaayo. Pero iuban ang Ginoo. Iuban ba ang Ginoo ba? Mosayon dayon na. Lisod ba dawaton ang mga kapakyasan ining kinabuhia kanang mahagbong kas board exam, mapakyas ang imong pangandoy, ang imong anak imbis mo graduate, namabdos na noon, bugat. Niyang buhaton, ikuyog ang Ginoo. Mugaan dayon na siya. Pasabot, ang gamito nato, ang iyang mga pulong, ang iyang mga pamaagi. Kining mga butanga, mauni ang wala na kayo taga-igbili sa kalibutan karon. Kaya ang kalibutan magsunod gyud sa gisulti sa tao. Sama ng divorce. Haron wa na kay problema, aron hapsay, gaan imong kinabuhi, hala, pag-divorce. Mao na gisulti sa kalibutan. Pero ang wa gisulti sa kalibutan nga inig-divorce, gabawon ka sa kabugat sa imong kasing-kasing. Gabawon ka sa guilt nga duna kay gibiyaan nga pamilya, gibungkag nga pamilya o anak nga wa nay klarong kapulian nga ginikanan. Sungogon man ang imong tanlagan agud, isip ginikanan, isip amahan, inahan. Nasa laing solusyos kalibutan, uwaw ka istanan, kung masakpan kang namabdos, abortion. Abortion. Ipapatay ng bata, aron dili na masakpan. Ilabay lang na nga tos basurahan. Ang wa gisulti sa kalibutan, nga inighuman nimog abortion, matiguang na lang ka, mamatay na lang ka hapit, naalang yapon ang guilt, nga maghuna-huna ka nga ang imong unang anak, or ikaduhang anak, or ikaupat ka anak, or unsang anak ka, imong gipatay. Imong gipatay, sud pagid sa imong taguangkan. Kana nga guilt, wa na gisultis kalibutan, maunay makapabugat og maayo. Pareho sa ng pamakak, na kay nabuhat, asawa, na nabuhat sa bana, bana, na nabuhat nga bati sa asawa, anak na nabuhat nga dautan ngadtos ginikanan, pari sama man mabuhat ang pari na nabuhat nga dautan ngadtos madre madre na nabuhat nga dautas pari. Basta mamakak na ta unsa may gi-assure sa kalibutan, pamakak aron way gubot kay lisod na kaayo, imo nang isulting tinuod gubot na kaistanan. Pero ang wa gisultis kalibutan nga kung mamakak ta, dili na ta relax sa atong kinabuhi. Kanunay na tang magpanglingi og managana og mabalaka kay basig mahibaw-an unya ang kamatuoran. Torturo na kaana mo nang uban din nakatuog. Mo na ingos Hesus, sunda ko ninyo. Nya unsaon man nato siya pagsunod? Ingon siya, duol mo nako kamong mga gikapuyan o gibugatan sa inyong mga gipasan o papahulayon ko kamo. Pero doon na siya gisulti dinhi, isangon ang akong yugo o sunda ninyo ako. Kanang yugo, kana man ang ibutang skabaw bitaw, kanang ibutang dinis liog, niya mo'y hiktan sa load, aron igbunlot. Nya sunda ninyo ako, sunod man ang kabaw ngadto padung sa amo. Nya iya din gipasabot dire, sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Sayon ang yugo, gaan ang atong pasunon. Pasabot, kung magsunod tas balaod sa Ginoo sama anang pagkamanggihatagon, pagkamapasayloon, ang way limit nga paghigugma, way kondisyon, ang pagantos nga malipayon,
ang pag-alagad aning labing ubos kanang mga sinalikway, dinaog-daog ang pag-alagad ana nila, maunay mga sugos Ginoo nga makapagaan sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi nya. Sayon kaayo na siya himuon kay dili kayo ta mogastog kwarta. Pero ang kanang sugos kalibutan, dumti imong kaaway, sus dako ang gastos kwarta na. Kana ron sila sa Russia ug sa Ukraine, Israel ug Hamas, dagko na kay sila gastos ilang kwarta. Haron lang yun pag kuan silang kaaway ba, pag kana yung pag pin down sa kaaway, dako kay gasto. Pero ang paghigugmas kaaway na way gasto bisan gani kining atong slat dinhi kagamay ra gid ani. Slat ba kapalit na ba mo og slat ana. Pero og ang imo ganing sugo mo imong sundon, bisag ka nang pagpariban las buhok, sugo man gyud nimo, pariban sa buhok, kiskis kilay, sumpay-sumpay anang pilok. Pilay gasto ana? Riban, pilay gasto riban? Nga 1,500 mo ba na? Or 1,000? Wa mo makapariban. Nya, imo pag yung i-color, nya imo pang ang imo pang kilay kiskisan nya badlisan, pilay gasto ana. Naripas imong naong, sumpay pa anang pilok, kolor-kolor anang punuas pilok, naripas mga kuko ana, limpyuhag maayo, putlan nya human sumpayan dayon, butangan pa og mga burot-burot diri ang kuko ana. Pilay gasto ana, nya human tirnohon dayon ang bag, ang sinina og ang sandal. Lakaw din ka nga to. Iniglakaw nimo, dako kay naggasto dako kay gasto. Nya nigaan nimong lawas. Wa. Conscious na nun kay kastanan. Sorry ninyo ha, kamong magsigig kuan, sigig pangusaban na inyong naong. Pero ako lang yung stugan tinuon. Nya, ma-insecure pa ka. Dali pa kay ka maratol. Pero sunda ang Ginoo. Palit lag slat. Pila ra na? 500 is BF dag. Oh, di ba? Kanindot ana. Kagaan ana. Unsa may isuklis Ginoo? Sa to na atong meaning anang SBF dag, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Pastilan 500 lang, Daily Abundant Graces na. Kalinaw, kalipay, katagbawan, kalampusan, daghanang grasya na. Nya kana isang atong MMHD, kaning Mother Mary's Healing and Deliverance, 1,000 man ni siya. Unsa may ihatag anis mahal nga birhen, ang inahan ni Kristo, ang nakabuntog sa yawa nga babae dinhi sa kalibutan, ang bugtong binuhat nga naka-maintain nga immaculate ang iyang kinabuhi, way buling sa sala hangtod sa katapusan. Unsa may iyang ikahatag nato? Healing and deliverance. Kanang healing, pastilan. Dagkuag yung gasto. Suway rago mo gasto, magpahiling mo anang inyong cancer, magpahiling mo anang inyong depression, magpahiling mo anang inyong mga heart failure. Pagkadagkuag gasto, palit lang mo kuan. Usa ka slot sa Mother Mary's Healing and Deliverance. Di ba? Hitsas dayon ang inyong paminaw. Ang imong cancer nga stage 4, imong paminaw murag stage 5. Pero gaan ba? Moingon ka ba nga, bisag mas stage 10 pa. Ana. Abi tayo sige palit na tog slot din nya nagka-istorya mi sa tanawa ko pader. Unsay tan-aw nimo nako, masakiton ko dili nako. Di man ka masakiton. Insa wa ka kay bawo no. Stage 4 na ko cancer. Nya giingnan ko nga 2 months ra kuno ko. Karon hapit na ko mo 2 years. Di ba? Nako hapit na gid ka mamatay. So hapit na kay stage 4 god. Nako stage ko na ka kanang cancer free na ka. Sa dili nagya po ng cancer. Pero nga ako ra gyud nga nalipay lang gyud ko nga matag adlaw makapaminaw pa ko sa imong wali nya ighuman ana
makapalit pa kog slot from time to time, diha jud ko nalipay. Ningon ko, Lord, og mamatay man ko, at least malipayon ko. Nya wa siya magpakimo. Wa siya kimo-kimo. Tingin sa to'y giinom sa siyang tambal-tambal tingali, pero wa gid siya magpakimo. Kay matud pa niya, dako pa kay gasto, nya mamatay ra man gyapon siya. Naigo-igo sa jud nga akong giingon nga musunod lang gid ko sa Ginoo o iyang kabubuton nga patyuno na gyud, kidney failure, dialysis dayon, ay lang na ipalit lang nag-slot, tagpila rong dialysis gasto, tag 2,500 kada sesyon, way labot sa mga tambal pa na, maabot pa nagdool-dool 5,000, nya katulos usak simana, sus 15,000, ipalit pa lang na ninyong slot, urot na. Ikaw man, patay na yun mo. Ikaw matay, na. Ang saan naman? Malinaon. Pero naabayay milagro nga himuon ang Ginoo nga dili nato masukod. Nga naman, kay ang Ginoo, wa siya dito magpabilin sa langit ni ana siya sa kalibutan. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo sa yuta. Ang Ginoo nga gamhanan kaayo, nga way imposible kaniya, ni tanaw, miuban, mikuyog, ug miluwas kanato. Muna, parte na ganig simbahan, parte na ganig sugo os Ginoo, di kita magpanagana. Bulahan to, ang nagsunod sa sugo os Ginoo, kay mainyo gyud ang kinabuhi nga sayon og gaan. Naibuotang hari dinhi sa atong unang pagbasa si Ezekias nga nabutangan siya hubag sa iyang lawas o niya padung na siyang mamatay. Ang Ginoo niuyo na sad no nga mao gitoy iyang ikamatay. Pero mihilak si Ezekias tungod kay wa dili ingon nga hadlok to siyang mamatay, tungod kay naa pa siya daghan nga gustong alagaran, isip instrumento siya sa Ginoo para ipaabot ang hustisya ug panabang ngadto sa mga sakop sa iyang gingharian. O gidungog sa Ginoo, gitagaan siya another 15 years. Nga tawgon ra ba ni nato usahay og second life. Dili pa na second life basta niya patas kalibutan, first life pa na siya. Nya og mamatay ta dinhi, maabot na tangad to sa langit, mao na to'y second life. Sama sad sa death, niya sa ta dinhi first death, nga wa gyoy exempted, ang tanan maapil gyud, nya tuwa say second death didto sunod nga kinabuhi nga mao ang impierno. Gilingay mong tupad na hadlo ka sa second death. Ang atong buhaton, di kita mahadlok sa first death. Ayaw naghadloki ang first death. Ang atong kahadlokan mao ang second death. Kay impierno man to, niya ang kanisang first death, dili ni unta nato likayan. Kay di man ni siya malikayan, igo ra ni natong pangandaman. Ang kadtong second death, mao to'y pwedeng malikayan. So mulikay ta ato. Nya unsao man aron ta makalikay, muduol ta sa manluluwas. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, giluwas mo ang akong kinabuhi o Ginoo, busa dili ako mamatay. Gilaing-lingi sa imong tupad na ako no tuo na gyud ko nga dili na gyud ka mamatay. Nako no. Unsay reaction. Mingon siya di gud taon nga naglisod mangikog lakaw. Ang kuan ani ang lungtad dili ta mamatay aning atong lawas kaning first death. Ang gipasabot gyud ani ang atong kamatayon didto sa impierno, kanang gitawag natong second death. Di kita mabanlod sa impierno basta nagpaduol tas Ginoo. Nya unsa man pagpaduol sa Ginoo, kuyog niya.
Bisag asa siya. Mo na gibuhat sa mga apostoles. Kuyog sa Ginoo. Sa dihang niabot na sila sa usa ka uma, nya adlaw igpapahulay, gipanggutom sila, nangaon. Ang mga dili kuyog sa Ginoo, ang mga Parisiyo, nagyaw-yaw. Ingon sila nga, oh, di man na pwede. Ana, ingon Ginoo, why dili pwede basta kuyog ko nila kay ako maoy magbuot unsay buhaton sa adlaw nga igpapahulay. Siya maoy balaod, siya sa tig-implementars balaod. Nganong ang Ginoo man tungod kay siya usa ka mahigugmaon nya usa sad ka makiangayon nga Ginoo. Munang niingon siya, nakasabot pa lang unta mo sa kahulugan nga nag-ingon ang Ginoo, dili ako gustog mga halad nga mananap, kung dili kaluoy, dili unta ninyo pakasadon kini mga tawhana. Ang atong Ginoo mga igsoon, maluluyon, munang doon natay divine mercy. Pero kinsa man sa iyang kaluyan, kadto ra sang mga taong maluluyon. Pasabot, inigda na to ngadto sa Ginoo sa atong kaugalingon, kinahanglan doon natay ikahalad niya nga kaluoy. Nga doon natay labing menos usa ka tawo nga gihatagan nato kaluoy. Gilain na sang lingi si mong tupad ing na maluoy ka ng mga kawatan ing na ano. Maluoy mo anang panalitan ka mong mga asawa, maluoy mo sa inyong bana kon mga bit o masuko. Suko dayon. Maluoy mo sa kabit sa inyong bana, labi nagmagsigi gyud og kupot, di gyud mo buwag. Maluoy mo. Suko dayon. Kamong mga ginikanan, maluoy mo sa inyong anak o tapulan kayo, nga di gyud mo bangon, di sad mo trabaho, nga dako kay kaon, maluoy mo o masuko. Suko dayon. Kinsa man inyong kaluyon, ang kasagaran ginatong kaluyon no, ang atong kaugalingon, makasa na gyud atong isikataw, maingon din ta, kaluoy nako, gibinuangan ra gyud ko niya, kaluoy nako, iya ra gyud kong sigihag-singhag, kaluoy nako, iya ra gyud kong bakakan, kaluoy nako, iya ra gyud kong ilad-ilaron, na nabali na ng imo ang kaluya ang makasasala. Kay ang iya anang second death na miligro na, hapit na moabot niya. Maluoy man kita sa tao nga kanang hapit na gyud mamatay. Kinsa man ang hapit na gyud mamatay og tinuod yung mamatay in eternity, kanang mga makasasala. Muna sa atong paggamit sa Dios nung kaluoy para sa mga makasasala, malikay ta sa second death. So sayon ra day kaayong likayan ang second death. Atong kaluyon, kaluyan ang mga makasasala. Ang mga tao nga nakalapas sa balaod, atong kaluyan. No bitaw si David, gigotom matud pa ni Hesus, ni kaon sa paan nga para ra gid atos mga pari didto sa templo. Pero tungod kay si David, naningkamot man aron mabuhi og makaalagad sa Ginoo, gihatagan siya kaluoy, wa siya pakasada. Ang mga pari sad kuno didto sud sa templo, siging lapas sa adlaw igpapahulay, pero matod pa ni Hesus, wa sila pakasada. Kay nga naman nag-alagad mas Ginoo, gikaluy-an sa Ginoo. So kaning mga makasasala, ato ni silang tudluan nga moalagad sa Ginoo. Unsa may usas mga sala, kanig yung atong gugma sa salapi. Nya unsaon man nato paghatag og kaluoy, papalitog slat. Ang lain sad kanisang atong mga kaigsuonan nga kusog kay mo scam, kanang scammer ba? Ako kibaw na mo ana, ako nang sige announce dire, daghan ang nagamit sa akungan nya kay gasige man ta dinhi grace og funds para ani ato mga slots, mga donations, naa say nag-raise og slots
ako nga gapoy gigamit dinhi sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod, usahay mga Siano o sa ilang ipamutang mga title unya mangayo dayog kwarta. Sala ba yana kay nangilad sila. Muna isip atong paagis pagkaluoy nila mo exercise taog prudence. Ang inyo ra gyung tan-awon una official nato nga YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Kana mo'y tan-awag una. Mga 196 ning atong subscribers. Unya inigtan-aw ninyo ani pangitaa dayon ang atong i-post itong i-flash nga mga official contact numbers, contact persons o account numbers. Asa man na makita inigkanta panahon sa offertory song aning atong online mass og sa final song. Nya kun inyo nang tan-awon, makakita na mo diha. Ala screenshot na siya. Nya kana mo'y sunda sa inyong pagpadala dinhi kwarta nato. Nya kun magduda gyud mo, ala tawagin ang number diha ngatong gibutang. Nya sukit-sukitag maayo aron mahibaw-an nimo nga taga dinhi gid na, dili na tagalaing planeta. Aron ang inyong kwarta nga i-donate gani sa simbahan moabot gyud dinhi sa simbahan og sa proyekto nga atong kaning gihatag nga or atong gihimong tumong. Pasabot mga igsoon, ang kaluoy dili lang magsigil ang taghatag sa mga tawo makasasala, kung dili tudluan nato sila maningkamot kutob sa tong mahimo nga maminusan ang ilang sala. Nya kun mo ilad yung i-insist, human na sa ta mo exert og effort, sama ni Kristo nagpakamatay gani gid siya para mawa atong sala because of His mercy. Unya mo insist gyud sila, wala na taanay tulubagon, dili na taana guilty ngadtos Ginoo. So inaot unta dili ta mga matay kung dili mabuhi. Apan atong hibaw-an nga ang mabuhi ra kadto ra gyung mga maluluyon kay kaluy-an sad sa Ginoo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga o Ginoo ayaw hikalimti ang kabos. Nya kining kabos mao ginisagad daog-daogon sa mga arang-arangan. Lingiyay mong tupad naon sa man ka arang-arangan ka o kabos. Pangutan ba imong tupad arang-arangan ka? Mao na diri sa atong unang pagbasa kasagaran gyud nga maghuna-huna og dautan kani gyud mga arang-arangan. Bisan kunog maghigda na sila, magsige na silang plano. Ang ilang plano unsaon pagpanindot pagyud sa ilang kinabuhi pinaagi sa pagpanglupig sa mga kabos. Mao bitaw nga kita dinis Pilipinas wa kay tamo asinso kaya nga to mga arang-arangan pulos-pulos ra basa na sila mo ay nagkupot sa dagkong mga negosyo o sa ato mga rindas pangagamhanan. Ang ilang gihuna-huna kasagaran nila dili non tanan, ang gihuna-huna ra gyud unsaon pagyud pagpalambo silang kaugalingon dili sa pagpalambo sa mga kabos. Sige, laing lingi sa imong tupad na naningkamot kang mulambo ang mga kabos. Wa na mulingi. Kanabang mga kabos ba, kanang portig yung makaluluoy kay tanan, hapit way balay, hapit way makaon, doon na ba kay huna-huna, nga imo na silang paarang-arangon na congratulations. Kagwagan ni kay hunahuna anang imo ra jung hunahuna makatrabaho unta ang akong banag arang-arang, makatigom-tigom unta mi, makakwarta unta mi, makagraduate unta ang akong anak, maayo unta ko ani akong sakit, maka-abroad unta ko, makatukod unta kog akong kaugalingong balay, makapalit ako akong kaugalingong yuta,
makapalit akong sakyanan, unyag nanay sakyanan, makapalit unta kog bag-ong sakyanan. Kana lagi atong una-hunaon, ang resulta mahimo tang dautan. Mahimo kitang dautan. Unya ang manimalos nato kinsa man dili katong kabos ang Ginoo nga nahigugma sa mga kabos. Munang ningos Kristo, bulahan kamong mga kabos kay inyo gyud ang gingharian sa langit. Pasabot, pinangga kay Ginoo ang mga kabos. Unang dito man koron gikan sa suroy-suroy niya ang among schedule sa paglupad dito sa Manila Airport alas 9:45 kagabi. Nakalupad ni alas 4 nas kaadlawon karon. So abot ko din hapit na mahuman ang rosaryo. Karon wala pa gyud ko ito, hang pa kaing mata. Higda lang taon ni sa anang lingkuranan, murag minanok ba, hang kaing mata. Nya unsa may resulta kay ang mga dato kuno, mga kinadatuan sa kalibutan nga mo'y nagkontrol sa atong kaning network karon nga dependent na kay taning internet. Microsoft ni bag down tibuok kalibutan. Hasta kuno mga bangko gahapon wa ka-operate, tanan gyud nga nagsalig og naggamit ni anang program nga Microsoft. Ni bag down tibuok kalibutan kay usara may tag-iya ana. Usara sentro. Dinhi nako nakita pagkapiligro di ay kay ang mga dato kay karon nagkontrol sa kalibutan. Pwede na ta nilang ingnon moabot ang panahon, pwede ta nilang ingnon basta di ni ninyo buhaton, i-shut down ko ning tanan. Ana? Di na managan ang tanang butang nga nagsalig sa ilang gikontrol niya. Sila ra bagi na ning kamot pagkontrol sa tanan. Hapit na gid tanan gikontrol na nila. Hangtod na tingali sunod moingon na sila di na namo patuyokon ang adlaw. Din ana mo ihatag ang hangin kay gikontrol na namo ang hangin. Kinahanglan mosunod na gyud mo namo kay kun di gani mo mosunod i-shut down ni namo. Sila sa roy ga control sa mga atomic bombs, mga nuclear weapons. Pwede sana silang magsabot ug maingon sundan ni ninyo kay di kay mo mosunod. Bombahan mo namo og atomic bomb. Hurot yung mong kamatay. Sila may nagkontrol anak karon ang mga dato, kani mga gitawag na to mga billionaires. Nang kami dito, mga kabos in town, mga hulmigas, portig yung daghanang tao sa airport. Kaya nga naman, wa may nakalarga, wa may nakalupad, cancel. Ana, huwat lagi mi dito, hangtod alas 4 kadlawon. Kay lagi, sila may nagkontrol, pero ang nagkontrol ato, naghigda-higda ra, nagkuang-kuan na dito. Ana, wa man sila maapektuhe. Kadto, kuan pa lang to, usa pa lang nakaprogram sa internet nga atong gisaligan, unsa kag magsabot sila kanang gadasan sa ubang mga programs. Nya i-blackmail dayon ang usa ka nasod, di mapugos tag sunod nila. Moingon sila ron pananglitan i-implement ginang divorce bill. Di gay mo implement, shut down mo diha. Awana. I-implement dayon ang abortion. Di gani mo musunod, shut down mo. Awana. Hagba ta. Testing ba? Sila ra man sa toy gasulti. For sure, adtong COVID-19 nga usa man to ka pandemic of fear, dili man ka ito pandemic of sickness, but pandemic of fear. May kayong pagka-promote nga nikurog ang tibok kalibutan o ni-shut down tang tanan. They are now trying to control the world. Kanya gidaog-daog ang mga kabos. Ang kabos ni samot na gyud kakabos, ang mga dato na to mga leaders sa kalibutan
bisan dinis atong nasod, di nakahuna-huna sa mga kabos, siging padato, siging pahayahay nila. Dagko kay silang budget sa ilang mga activities, hasta ilang kaon, tag pila na, 20 million ang budget. Pertigin nilang kusuga mangaon. Si Jesus usasad kakabos sa dinhi siyas kalibutan, apan sinugo siyas Ginoo aron paghatag og kaluwasan. Pasabot ang tinuod nga manluluwas magpakakabos gyud. Mao na ang ato mga santos nga nahimong mga manluluwas sa kahimtang sa katawhan, sama nila ni Mother Teresa of Calcutta, nila ni St. Francis, St. John Bosco, San Vicente Ferrer, San Roque, San Isidro Labrador o guban pa. Kabos gyud nga kinabuhi ang una nilang gipuy-an aron mahimo silang makaluwas sa mga kabos. Ang mga dato di gyud na kaluwas sa kabos. Kung dato sila daghag kwarta nya matinabangon sa mga kabos, unsa may mahitabo i-disown gina nilang ilang kwarta, magsige na sila gingon, di man ni amo pader sa Ginoo man ni amo lang sa ning bahin-bahinon para sa mga nanginahanglan. Moana gina sila. Sa ato pa kabos gihapon ang ilang kasing-kasing. Igilingay mong tupad. Ingna ganahan kang mahimong kabos. Ingna ba? Ingna gusto ka mahimong kabos? Oh, di man ka kamutabang sa kabos, gusto ka mahimong kabos? Ana, unya, human ni Kristo nga nagpakakabos, wa siya makiglalis sa mga dato. Giplanuhan siyang patyon, igo rasad siyang mulikay, pero iyang ipatunhay ang hustisya. Unsa mang hustisya? Ang paglikay anang sala. Ang sala gyud mao'y number 1 nga inhustisya sa kalibutan, ang sala. Naaganitay sala, magamay og madako, nakakumit na gitag injustice because the world was created by God. In the book of Genesis, niingon diha, He sees everything He has created very good. Ang kalibutan is good. Ang sala mo na'y muguba sa goodness of the world. Muna injustice ginang sala. Sama anang sala sa pagpangabit. Giguba nimo ang goodness of marriage, inyong covenant. Sala sa abortion, giguba nimo ang goodness of life. Sala sa divorce, giguba nimo ang goodness of fidelity and sanctity of marriage. Kanang pagpakolor sa imong buhok, giguba nimo ang goodness of natural color. Pagkiskis nimo sa imong kilay, giguba nimo ang goodness sa imong kilay nga gihimos Ginoo. Pagguba nimo anang color sa imong buhok, imong naong, imong gipaputi ang brown, giguba nimo ang goodness of kaning gitawag og kayumanggi nga color nga gihimos Ginoo. Pagbalhin nimo sa imong genital organ nga imbis laki ka imong ilisan og genital organ sa babae, giguba nimo ang goodness of your being a man or a woman. Uban pa, pagpangguba, pagpalaygit nimo, giguba nimo ang goodness of your reproductive system. Pag inom nimo pills, giguba nimo ang goodness of your being fertile, of your fertility. Paggamit nimo kondom, imong giguba ang purpose of that marital act. Ug uban pa. No? Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon, dili gyud ti kagubon. Ing nasugod karon, di ti kagubon. Aron maanad ta ana ba? Nga di na to gubon ang mga nindot nga hinimos Ginoo, labi na gyud at timano nato ang giguba sa yawa,
nga mao ang mga kabos atong atimanon dili nato datugan og dugang pangkalisdanan. Di nato kontrolon ang kanindot sa kalibutan pinaagis atong gahom og sa atong kwarta hangtod ang tanang tao muluhod na sa atong tiilan og magpakiluoy. Kung dili gamito nato ang opportunity nga daghan kag kwarta, daghan kag kahibaluan, genius ka, alagad na sa mga taong nanginahanglan according to God's way. Ug mao nay atong gibuhat dinhi simbahan sige tag baligyag slots nganuman aron makaambit ang atong simbahan sa imo karong tigom-tigoman. Ano ba ipaambit ba ang imong gitigom-tigom? Ug na kay tinigom diha ipaambit sa simbahan. Diha nasakay nako sa eroplano bisan sa kahuot namo ingon din siya, "Pader, sige kog follow nimo." Kuanggid siya ning picture yun nako dito galisod in town, haggard na kamig mga mata na picture lang yapon pagkataod-taoran pagdaing naog tunol siya sobre, "Pader, para na sa slot." Nako pwede na ka mamatay. Sa ko muna huna ba nako may pakawa pa kay tog na dilid pa wa pa kay kaon nipalit pa kag slot ni ano'y saktos tog di sakto kay kaon di gyud mo palit og slot. Congratulations ninyong namalit o mga slots ha. Ako mong taga-ag update kay taod-taod na batang way update. Ang atong is BF DAG para sa atong kumbento na natayhalin nga 30,079 ka slots, 29,921 na lang ang nahibilin. Wala ning dako-dako na ang halin, so pakpakta. Nga naa ni 16 slot challenge, tag 8,000, nakadawat na sa tag 114 ka 16 slot challenge. Nga ang atong katong special slot na Mother Mary's Healing and Deliverance para ni Kapilinya de Fatima, MMHD, halina na punta og 4,305 ka slots, 1,695 na lang ka slots ang nahibilin, tag 1,000 pesos per slot. Nya naa ni siya 21 kaning 20 slot challenge nga tag 20,000 na nasa tay 21 ka 20 slot challenge. Ato na sang pakpakan ang namalit niya. Mao ni siya ang atong ginagmayng pamaagi aron mapakita nato nga ninduto nato ang gihatag sa Ginoo nga opportunity. Unya ipanindot nato sa simbahan o sa katawhan ang ato sang mga nadawat nga mga nindot nga mga grasya sama anang kwarta atong itampo ba alang sa kayuhan sa tanan, dili lang kay sige kitag tigom, siging tigom hangtod matog, sige pagyug hunahuna unsaon nga makakwarta pagyud ko, mahimot ang dautan og moabot ko noong panahon matod pas unang pagbasa mawa na gitay nahot kay kuhaon sa Ginoo ang tanan. Kanus man na buhaton sa buhi pata, unya kung di man mahitabo sa buhi pata ini kamatay na nato, hurot na gyud kawagtang ang tanan. Wa gitay kuptan bisag usa ka buok sinsiyo, ini kamatay na nato. Di na sa takang maong mukupot, di na sa takang maong mutingog, di na takang maong mulihok. Pasabot bisan gani ang pagginhawa dili na nato ang kunon. Malata ragid ta, mo ending ragid ta nga way nahot, pero do na may sumpay langit o imperno. Kana mo ay importante. Mao na didto hukman tas Ginoo sumala sa ato gyong mga binuhatan.